Naranasan mo na bang maramdaman ng ating katawan habang tumatanda ay parang isang lumang bahay na nangangailangan ng higit na pangangalaga? Ang mga nararamdaman natin noon na normal lang ay biglang nagiging kakaiba ngayon. Marahil ay napansin mo na hindi na kasing lakas ang dating sigla o may mga bahagi ng ating katawan na tila nagbibigay na ng babala. May mga bagay tayong ginagawa mula pa sa ating kabataan na maaring ngayon ay hindi na angkop o maaring magdulot pa ng problema kung hindi natin pagtutuunan ng pansin. Ito ay tungkol sa mga personal na aspeto ng ating kalusugan na madalas ay ayaw nating pag-usapan. Pero napakahalaga para sa ating kapakanan, lalo na sa ating mga kalalakihan na may edad na. Maraming lalaki ang dumaranas ng iba't ibang issue sa prostate habang sila ay tumatanda. At minsan, ang mga isyung ito ay pinalala ng mga maling gawi na hindi natin namamalayan. Ang katotohanan ay, habang tayo ay nagkakaedad, nababago rin ang ating katawan at ang mga gawi na nakasanayan natin ay maaari magdulot na ng kapahamakan. Naisip mo ba na may mga simpleng pagkakamali tayo nagagawa na maaring direktang makasira sa ating prostate at pangkalahatang kalusugan? Ito ay isang masakit na katotohanan na hindi madalas binibigyang pansin. Subalit, kung balewalain natin ito, maaari ito magdulot ng matinding paghihirap at pagkasira ng ating kalidad ng buhay. Sa videong ito, tatalakayin natin ang ilang mahalagang paalala na dapat nating sundin upang maprotektahan ang ating prostate at mapanatili ang ating pangkalahatang kalusugan. Napakahalaga ng mga impormasyong ito kaya manatili ka nakatutok hanggang sa huli dahil mayroong isang bagay na siguradong ikagugulat mo. Ngayon, simulan natin ang pagtalakay sa unang mahalagang paalala na dapat nating tandaan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ito ay tungkol sa pagbaliwala sa anumang pananakit o pagkabahala na nararamdaman natin sa ating katawan, partikular sa rehiyon ng pelvic. Alam naman natin na habang tumatanda, ang ating katawan ay dumadaan sa maraming pagbabago. Ang dating normal at madaling gawin ay maaaring magdulot na ng kaunting hirap o discomfort. Para sa ating mga kalalakihan, ang prostate ay isang napakalagang bahagi ng ating reproductive at urinary system. At ito ay madalas na nagiging sentro ng mga issue sa kalusugan pagtuntong natin sa edad na 60. Kung minsan, sa gitna ng ating mga personal na sandali, maaaring maramdaman natin ang kakaibang pananakit o discomfort sa bahagi ng pelvic o sa mas mababang bahagi ng tiyan. Maaaring ito ay isang matinding kirot, isang mapurol na sakit, o kahit na simpleng pagkabahala lang na hindi mo masabi kung ano. Ang karaniwang reaksyon ng marami sa atin ay balewalain ito. Iniisip na wala lang yan o dahil lang ito sa katandaan. Ngunit ang totoo, ang pagbaliwala sa ganitong uri ng senyales ng katawan ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaari nating gawin. Isipin mo, parang isang makina ng sasakyan na biglang may naririnig kang kakaibang tunog. Hindi mo naman ito babaliwalain, di ba? Aalalahanin mo na baka may sira o kailangan nang ipatingin. Ganon din ang ating katawan, lalo na ang ating prostate. Dapat may nararamdaman kang pananakit o anumang pagbabago sa dating normal na pakiramdam sa iyong genital o pelvic area habang nagkakaroon ka ng sariling pagpapalugod. O pagkatapos nito, ito ay isang malinaw na senyales na dapat mong pakinggan. Hindi ito dapat ipagpatuloy kung nakakaramdam ka ng sakit. Ang patuloy na pagpuwersa o pagbaliwala sa sakit ay maaring magpalala ng isang existing na problema o magdulot ng bagong pinsala. Halimbawa, kung nararamdaman mo ang pamamaga, pananakit sa maselang bahagi o kahit ang kirot na umakyat hanggang sa likod, ito ay mga babala na dapat mong seryosohin. Ang prostate, kapag namamaga o may problema, ay maaring magdulot ng sakit sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa lokasyon nito malapit sa bladder at rectum. Ang pagbaliwala sa ganitong mga sintomas ay maaaring umantong sa mas malalang kondisyon tulad ng prostatitis, benign prostatic hyperplasia o mas malala, problema sa prostate. Kaya ang pinakamahalagang gawin ay huminto ka agad kung meron kang nararamdamang pananakit, magpahinga, at kung ang sakit ay nagpapatuloy o bumabalik, huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ang iyong doktor ang makakapagsabi kung ano talagang nangyayari at kung paano ito bibigyan ng lunas. Sumunod, pag-usapan naman natin ang ikalawang paalala, ang pagiging labis na mapuwersa o ang paggawa ng isang bagay ng sobra-sobra na tinatawag nating overdoing it.
maraming kalalakihan. Kahit nasa edad na ay nananatili ang kanilang natural na panggangailangan at kakayahang makaramdam ng pagkalibog. At ito ay normal at malusog na bahagi ng buhay. Yun ba man, habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay hindi na kasing tatag yan nung bata pa tayo. Ang ating mga buto ay hindi na kasing tibay. Ang ating mga kalamnan ay hindi na kasing lakas. At ang ating mga internal na organ, kabilang ang prostate, ay mas sensitibo na. Ang pagiging labis na mapuwersa sa anumang aspeto, lalo na sa mga gawaing pisikal na may kaugnayan sa ating personal na kaligayahan, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pinsala o discomfort. Maaring ito ay sa tindi ng paggalaw, sa dalas ng paggana o sa haba ng oras na ginugugol. Ang labis na pagpuwersa ay maaaring magdulot ng pamamaga, pagkairita at pagkapagod sa mga tissue sa paligid ng prostate. Isipin mo, parang isang gulong ng sasakyan na lumana pero pinupuwersa mo pa ring tumakbo ng mabilis at malayo. Hindi ba't mas mabilis itong masisira? Ganoon din ang ating prostate. Kung patuloy nating pinupuwersa ang ating sarili nang hindi sinasaalang-alang ang mga limitasyon ng ating katawan sa edad na ito, maaring magdulot ito ng inflammation sa prostate gland na kilala bilang prostatitis. Ang prostatitis ay maaring magdulot ng matinding sakit, hirap sa pag-ihi at pangkalatang discomfort. Hindi lang ito, ang labis na pagpuwersa ay maaring madulot din ng pagkasira sa mga ugat o tissue na sensitibo sa lugar na iyon na maaaring magresulta sa pangmatagalang sakit o dysfunction. Ang susi dito ay ang moderation at ang pagiging maingat. Makinig sa kung ano ang sinasabi ng iyong katawan. Nararamdaman mo na sumusobra na ang intensity o masyado ng madalas o masyado ng matagal, meron ka ng senyales na kailangan mong maginay-inay. Hindi ito lang ahulugan na kailangan mong itigil ang lahat ng iyong personal na kasiyahan. Sa halip, nangahulugan ito na kailangan mong baguhin ang iyong diskarte. Maganap ng mga para na mas malumanay, mas komportable at hindi nagdudulot ng anumang pilet o strain sa iyong katawan. Tandaan, ang layunin ay ang panatiliin ang iyong kalusugan at kagalingan, hindi ang magdulot ng pinsala. Ang pagiging maingat at responsable sa iyong sariling pangangailangan ay magbibigay sa iyo ng mas mahaba at mas masayang buhay, kung saan maaari mo pa ring tangkilikin ang mga personal na sandali ng walang pangamba. Ang pag-unawa sa iyong mga limitasyon at paggalang sa iyong katawan ay isang mahalagang bahagi ng pagtanda ng may dignidad at kalusugan. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol sa mga paalala na dapat nating tandaan para mapanatili ang ating kalusugan, lalo na sa ating prostate habang tayo ay nagkakaedad. Ang ikatlong punto ay tungkol sa pagpapabaya sa kalinisan o neglecting hygiene. Ito ay isang bagay na marahil ay inisip nating karaniwan at hindi na kailangan pang banggitin, subalit ang totoo, ang importansya nito ay lalong lumalaki habang tayo ay tumatanda. Sa edad na 60 pataas, ang ating immune system ay maaaring hindi na kasing lakas tulad noong bata pa tayo. Ito ay nangangahulugang mas madali tayong kapitan ng impeksyon at ang mga simpleng bakterya na hindi makakasakit sa atin noon ay maaaring magdulot na ng seryosong problema ngayon. Kapag pinababayaan ang personal na kalinisan, lalo na sa maselang bahagi ng ating katawan, nagiging pugad ito ng bakterya at iba pang mikrobyo. Ang mga mikrobyong ito ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang uri ng impeksyon, kabilang ang urinary tract infection, UTI, o impeksyon sa balat. Ang isang UTI, kung hindi agad nalunasan, ay maaaring umakyat at makaapekto sa prostate na magdulot ng pamamaga o prostatitis. Ang prostatitis ay hindi lamang masakit, maaari rin itong magdulot ng hirap sa pag-ihi at pangkalahatang discomfort. Kaya ang simple, ngunit napakahalagang gawain ng paghuhugas ng maselang bahagi bago at pagkatapos ng anumang personal na aktibidad ay mahalaga. Gumamit lamang ng maligamgam na tubig at mild na sabon. Iwasan ang mga sabong may matapang na amoy o chemical na maaring makairita sa balat. Ang pagpapanatili ng kalinisan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito rin ay tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal sa sarili at paggalang sa ating katawan na naglilingkod sa atin sa loob ng maraming taon.
Isipin mo na lang paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili mula sa hindi ka nais-nais na mga karamdaman kung hindi mo alagaan ang iyong kalinisan. Ito ay tulad ng paglilinis ng iyong bahay. Kung hindi mo linisin, tiyak na dadami ang ipis at daga, di ba? Ganon din ang ating katawan. Ang simpleng pagligo araw-araw, pagpapalit ng malinis na underwear at paglilinis ng maselang bahagi ay mga gawin na makakatulong ng malaki sa pag-iwas sa mga impeksyon at pagpapanatili ng iyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Huwag mong balewalain ang kapangyarihan ng kalinisan. Susunod naman, pag-usapan natin ang ikaapat na paalala. Ang kulang sa pag-iinom ng tubig at hindi tamang nutrisyon. Maaaring isipin mo na ito ay pangkalahatang payo sa kalusugan, ngunit ang totoo, may direkta itong epekto sa kalusugan ng iyong prostate at sa kakayahan ng iyong katawan na makabawi mula sa stress o anumang activity. Ang ating katawan ay binubuo ng malaking porsyento ng tubig at ang bawat sistema sa ating katawan, kabilang ang urinary at reproductive system, ay nangangailangan ng sapat na hydration upang gumana ng maayos. Kapag kulang tayo sa tubig, nagiging mas concentrated ang ating ihi na maaaring makairita sa bladder at urethra. Ito ay maaaring magpalala ng mga sintomas ng prostate enlargement o maging sanhi ng pagkabuo ng bato sa bato. Bukod pa rito, ang dehydration ay maaaring magpahina sa ating immune system na nagiging dahilan upang mas madali tayong kapitan ng impeksyon. Kung mayroon kang aktibidad na nagdudulot ng kaunting strain sa iyong katawan, ang sapat na hydration ay makakatulong upang mapanatili ang tamang daloy ng dugo at makakatulong sa pagbawi ng mga tissue. Kaya ang pag-inom ng sapat na tubig, preferably maligamgam na tubig, sa buong araw ay napakahalaga. Hindi lang ito basta pag-inom ng tubig, kundi pag-inom ng sapat na dami. Subukang uminom ng 8 baso o higit pa sa isang araw. Depende sa iyong aktibidad at klima. Bukod sa tubig, ang nutrisyon ay mayroon ding malaking papel. Ang mga pagkain kinakain natin ay nagiging fuel ng ating katawan. At kung ang fuel na ito ay hindi maganda ang kalidad, asahan nung magkakaroon ng problema ang makina. Para sa kalusugan ng prostate, napakahalaga ang pagkain ng mga gulay at prutas na mayaman sa antioxidants. Halimbawa, ang kamatis ay may lycopene na napatunayang nakakatulong sa kalusugan ng prostate. Ang mga gulay tulad ng broccoli, spinach at kale ay mayaman sa bitamina at mineral na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan at nakakabawas ng pamamaga. Ang pag-iwas sa mga processed foods, matatamis na inumin at masyadong maraming pulang karne ay makakatulong din. Ang mga pagkain ito ay maaaring magdulot ng inflammation sa katawan na maaaring makaapekto sa prostate. Sa halip, mag-focus sa whole foods, lean proteins at healthy fats tulad ng avocado at nuts. Ang malusog na dieta ay hindi lamang makakatulong sa prostate. Ito ay makakapagpabuti sa iyong enerhiya, pagtulog at pangkalahatang pakiramdam. Isipin mo kung ang iyong katawan ay isang harden, kailangan mong diligan at bigyan ng tamang pataba para ito ay mamulaklak at mamunga ng maganda. Ganon din ang ating katawan, lalo na sa ating edad. Ang pag-aalaga sa iyong hydration at nutrisyon ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa iyong sarili na siyang magbibigay sa iyo ng mas mahaba at mas masayang buhay na may kalusugan. Hindi ito pagpapahirap kundi isang investment sa iyong sarili. Sa ating paglalakbay sa pag-unawa kung paano mapang-alagaan ang ating sarili habang tayo ay nagkakaedad, narating na natin ang pinakamahalagang paalala. Ang bagay na siguradong ikagugulat mo. At ito ang ika-5 punto. Ang pagbaliwala sa regular na check-up at sa mga sintomas na nararamdaman mo. Maraming kalalakihan, lalo na ang mga nasa edad 60 pataas, ang nagpapaliban o hindi na talaga nagpapacheck up sa doktor, lalo na kung walang nararamdamang matinding sakit. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring magdulot ng pinsala sa iyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Ang katotohanan ay, ang maraming problema sa prostate tulad ng benign prostatic hyperplasia o BPH, paglaki ng prostate, at maging ang prostate cancer ay maaaring walang anumang sintomas sa simula. Kapag lumabas na ang sintomas, minsan ay huli na para sa mas madaling gamutan.
Kaya, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang mismong gawain na pinag-uusapan natin, kundi ang hindi mo pagkaalam na mayroon ka ng problema. Isipin mo parang isang malaking puno sa iyong bakuran. Kung di mo ito titingnan ng regular, hindi mo malalaman kung may mga insekto na pala itong sumisira sa ugat o kung bulok na pala ang loob nito hanggang sa bumagsak na lang ito bigla. Ganoon din ang ating kalusugan. Ang regular na prostate exam tulad ng digital rectal exam, DRE, at prostate specific antigen, PSA blood test ay napakahalaga para sa mga lalaking nasa iyong edad. Ang mga test na ito ay makakatulong sa doktor na maagang matukoy ang anumang pagbabago sa iyong prostate bago pa man ito lumala. Kung may maramdaman kang anumang kakaiba sa iyong pag-ihi tulad ng madalas na pag-ihi, mahinang daloy ng ihi, hirap sa pagsisimula o pagtatapos ng pag-ihi, o pakiramdam na hindi ganap na naubos ang ihi, huwag mong ipagwalang bahala. Ito ay mga palatandaan na maaring may problema na sa iyong prostate. Ang mabilis na pagkilos at pagkonsulta sa doktor ay makapagliligtas sa iyo mula sa mas matinding komplikasyon. Tandaan, ang prostate cancer, kapag maaga natukoy, ay may napakataas na tsansa ng paggaling. Ngunit kung balewalain, maaari itong kumalat sa ibang bahagi ng katawan at maging mas mahirap ng gamutin. Kaya, ang surprise na sinasabi ko ay ito. Ang tunay na pinakamalaking pinsala ay hindi nagmumula sa mga personal na sandali mo, kundi sa iyong pagpapabaya sa regular na pangangalaga at pagkonsulta sa mga profesional sa kalusugan. Ang paghahanap ng medikal na payo ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng katalinuhan at pagmamahal sa sarili. Kung meron kang nararamdaman na hindi normal o kahit wala man, ang pagpapakonsulta sa doktor ay ang pinakamabuting investment para sa iyong pangmatagalang kalusugan. Sa huling bahagi ng ating pag-uusap, naway nakita mo ang kahalagahan ng bawat puntong tinalakay natin. Hindi ito tungkol sa pagbabawal sa iyo ng anumang personal na kasiyahan, kundi sa pagbibigay sa iyo ng kaalaman upang maging mas responsable at maingat sa iyong kalusugan habang ikaw ay nagkakaedad. Naalala mo ba ang 5 mahahalagang paalala na ating tinalakay? Una, ang huwag balewalain ang anumang pananakit o discomfort. Lagi kang makinig sa sinasabi ng iyong katawan. Pangalawa, iwasan ang labis na pagpuwersa. Moderation ang susi para sa ating katawan na hindi na kasing lakas noong kabataan. Pangatlo, huwag kalimutan ang pagpapahalaga sa kalinisan. Ito ang iyong unang depensa laban sa impeksyon. Pangapat, panatilihing sapat ang iyong hydration at kumain ng tamang nutrisyon. Ang wastong pagkain at tubig ang fuel para sa iyong katawan. Ang huli, ang pinakamahalaga sa lahat, huwag baliwalain ang regular na check-up at ang mga sintomas na nararamdaman mo. Ang maagang pagtuklas, ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang iyong prostate at iyong buhay. Ang mga maliliit na pagbabago sa ating mga gawi ay maaaring magdulot ng napakalaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Tandaan, hindi natin kailangang kalimutan ang ating mga personal na pangangailangan o mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasayahan habang tayo ay tumatanda. Ang susi ay ang paggawaan nito ng may kaalaman, pag-iingat at paggalang sa ating katawan. Ang ating katawan ay ang ating templo at habang tumatanda tayo, mas kailangan itong alagaan at pahalagahan. Huwag kang matakot na pag-usapan ang mga bagay na ito sa iyong doktor. Sila ang iyong katuwang sa pagpapanatili ng iyong kalusugan. Ang pagpapakonsulta at pagiging bukas tungkol sa iyong nararamdaman ay isang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Naway nagbigay ang videong ito ng mahalagang impormasyon na magagamit mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung meron ka mga katanungan o nais ibahagi ang iyong mga karanasan tungkol sa pangangalaga ng kalusugan sa edad 60 pataas, huwag kang mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong saloobin. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang videong ito, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na payo sa kalusugan at pamumuhay. Ang iyong suporta ay malaking tulong sa amin upang patuloy na makagawa ng may impormatibong content. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya
at dapat nating yakapin ito ng may buong kalusugan at sigla. Mabuhay ng masigla at masaya sa bawat yugto ng buhay.